So ngayon mga manay, samahan niyo ako dahil gagawa tayo ng ordinaryong brownies para sa aking store. Ito yung mga kailangan nating sangkap. Simple lamang to para naman ma-share ko din sa inyo yung aming pang-display. Para siyang cake dahil nga ito ay hinahanap-hanap sa akin ng aking mga kaibigan. So una meron tayong 3 in 1 half cup ng all-purpose flour. Lalagyan ko siya ng 2 teaspoon ng baking soda. Susundan ko naman ng 4 teaspoon ng baking powder. Ayan. Then, maglalagay din tayo dito ng asin. Hindi pwedeng mawala. Meron tayong 1 teaspoon ng asin. Mas maganda pino yung inyong gamitin. At mas maganda salain ng harina para po hindi yung nagbubuo-buo at maiwasan yung ma-over mix natin. Then, sundan natin ang paglalagay ng 1 in 1 half cup ng cocoa powder. So, ang gamit kong cocoa ay Bakersfield. Alam niyo na yan. Gagamit ako dito ng spatula para mas mahagod natin yung nasa ilalim, halong-halo, kasi kailangan maging pantay yung kanilang kulay. So, bago tayo maglagay pa ng mga ibang sangkap. So, i-mix natin na maigi. Kaya kailangan, kung gusto niyo mapadali, gamit kayo ng salaan para mas mabilis ang trabaho natin. Hindi kayo matagalan sa pag-mix ng inyong moist cake. Kasi itong ating cake batter is, ang recipe nito mga manay ay moist cake. So, kung mapapansin nyo, wala nang arte-arte yan kasi dito kami sa kitchen namin para gumawa ng pan-display kasi akong gumagawa niyan. So, ang gagawin ko, set aside ko muna to dahil susunod ko is yung ating liquid ingredients. So, bali dito sa aking liquid ingredients dahil small size yung aking egg, bali gumamit ako dito ng 6 na pirasong egg. Size small mga manay. Pero kung large, 4 lang yung kailangan ninyo. Then, saka ako maglalagay ng ating brown sugar. Sa brown sugar, 3 cups tong aking ginamit. So, mas mainam, mas maganda brown sugar para mas moist yung inyong cake. So, mix lang natin na maigi. Kailangan talaga matunaw natin yung ating sugar para naman hindi siya yung babaksak at hindi maging pudding yung ating cake. So, pag nahalo na natin yan, susundan natin ng oil. So, ang gamit kong oil ay canola oil mga manay. So, ang sukat nito ay 1 cup. Para po kahit ilagay niyo sa inyong chiller, hindi titigas ang cake. Then, at sponsored, naglagay ako ng 2 stick ng Nescafe. Baka naman. Laban na laban yan. Ito yung aming madalas na iniinom. Kaya ito hanggang ngayon, laging bumabangon. So, haluin natin. Pero kung ayaw niyo nang merong palo ng pait, pwede niyo itong tanggalin. Huwag niyong lagyan. So, mix lang natin yan ng maigi. Then, kapag okay na, ayan. Madali lang naman to mga manay. Alam ko, kayang-kaya nyo to. So, kung meron kayong bakery sa inyong store, maganda tong pang display kasi masarap po talaga. Saka natin yan ihalo dito sa ating dry ingredients. Yan, taktak natin. Then, pati yung mga buo-buo na yan, sama natin yan para talagang walang sayang dahil ang mahal ng sangkap ng mga ginagamit natin. So, dito pa lang talagang binabalik-balikan, lalo na ng mga aking kaibigan. Hinahanap nila to na magkameron ako ng display sa aking store. Then, susundan ko ng paglalagay ng ating natitirang sangkap. So, hahaluin ko muna para ma-absorb na ng ating dry ingredients. Then, saka ko ilalagay yung ating fresh milk. So, ang gamit ko mga manay ay fresh milk. Pwede naman ang evaporated milk. So, ang sukat nito ay 360 ml. So, nasusundan nyo naman kasi may ingredients naman na lumalabas dyan sa screen. So, pwede nyong isulat para hindi po kayo magkamali kapag gagawin na ninyo. At halu-haluin lang natin. So, yung paghalo, wag nyo munang bibiglain. Dahan-dahan kasi ganyan po talaga para siyang mabigat, no? Saka tayo dyan mamaya mag-a-add ng ating warm water na tubig. So, mas mainam yung warm water para mabilis niyang ma-dissolve yung ating cocoa para talagang, alam mo yon, mararamdaman nyo naman po yan kapag hinahalo nyo, mas magaang kesa gagamit kayo ng tap water. So, ganito muna yung ginagawa kong proseso, yung paghalo is dahan-dahan, tinataktak ko ng ganyan para hindi siya yung sumabog yung, ano yun, yung alikabok ng harina kapag binirsa natin ng paghalo. Pwede kayong gumamit dito ng hand mixer, pwede rin naman ng stand mixer. Then dito, nag-add na tayo ng ating tubig. So, ang sukat ng aking tubig, mga manay,
ay bali 2 cups ng warm water yung aking gamit dito. So dahan-dahan lang natin haluin. So ulit-ulitin nyo lamang po yung aking ginagawa ng paghalo gaya ng ginagawa ko na ganito. Ayan, hindi ko siya mahalo na mabilis kasi yung aking gamit na lagayan ay sakto lang, mamaya magtapon tayo. So ang hirap naman kapag nagkakalat tayo, pero normal naman yun kapag nagbe-bake, mas maraming kalat. So kapag nakikita nyo, example, nakalimutan yung haluin, tapos may nakikita kayong buo-buo, pwede kayong gumamit ng salaan, mga manay. Bago nyo ilagay sa inyong pan or isalin sa inyong pan, gamit kayo ng salaan para mas mabilis, maiwasan yung ma-overmix. Kasi kapag na-overmix natin yung ating cake batter, ando yung tendency na nagiging pudding, matigas, hindi siya umaalsa. So, ayun yung mga technique na pwede ko sa inyong i-share para naman mag-guide din kayo. So, once na okay na itong ating cake batter, so pwede kayong gumamit ng mga pan na nais ninyo. So, yung ganito na timpla ay kasya po ito sa dalawang size pan ng round pan na 8x2. So, kasya po itong aking ganitong recipe. Pero dahil hindi ko naman siya gagawin sa round pan, gagawin ko dito is para dun sa ating pang brownie style. So, bali dito gumamit nga pala ako ng size 12x16 na pan. Tapos naglagay lang po ako ng parchment paper para po mabilis natin tanggalin kapag naluto na. At kapag ito yung gagamitin ninyo, bawasan nyo po ng isang small size ng lanyera ng pang leche plan mga manay kasi sa sobra to. Kasi kapag nilagay nyo lahat yung ating cake batter, may tendency na umapaw. Then dito, binake ko lamang po siya ng 45 minutes sa 120 Celsius ang init. At kita nyo naman napaka-moist, oh. Ang ganda, flat na flat, hindi nag-crack. Set aside muna natin yan kasi gagawa tayo ng ating chocolate sauce o yung ating pang-ganache, pang-arte natin sa ibabaw. Naglagay ako rito ng 1 cup ng sugar, then 1 cup ng cocoa powder, at naglagay tayo dito ng ating cornstarch. Ito yung pampalapot natin. So, mga nilagay ko lang dito is nasa 1/3 cup lang po ng cornstarch. Ngayon, pagkatapos kong haluin, maglalagay lang ako ng konting asin pambalance para naman hindi siya yung nakakaumay. So, konting-konti lang. Ayan, mga half teaspoon. Then, mix lang natin. Then, nag-add ako ng 2 and 1/2 cup ng fresh milk. Pwede rin po ang evaporated milk. Mix lang natin ng maigi. Ganyan lang. Then, kapag okay na, pwede na natin tong isalang sa ating kalan para lutuin sa katamtamang apoy lamang. So, kapag tingin niyo sobrang lapot, kasi minsan iba-iba tayo ng mga ginagamit na ingredients, pwede po kayong mag-add ng tubig. Bali dito, lulutuin natin to sa katamtamang apoy lamang at haluin ng walang tigil po. Kasi iniwasan natin na masunog yung ating pang-topping sa ating brownies. So, halo lang ng halo kasi kapag binitawan nyo po yan nang hindi pa siya totally talaga na lumalapot, ay may tendency na bumabaksak yung ating cocoa sa ilalim at yung ating cornstarch. So, may tendency na masunog yung ating sauce. So, mix lang ng ganyan, nakakangalay pero saglit lang naman to mga manay. Hanggang sa mapapansin nyo o mararamdaman ninyo na parang bumibigat na yung paghalo ninyo. So, pag gano'n is naluluto na yung ating cornstarch. So, bali dito, makalipas ang ilang minuto, mga 5 to 6 minutes, mapapansin nyo na yan ay lalapot. Kapag tingin nyo ay sobrang lapot, mag-add kayo ng hot water na 1 cup. So, tatansyahin nyo pa rin ha, kasi kailangan hindi naman siya yung sobrang labnaw, hindi rin sobrang lapot. Then, continuous ulit sa paghalo. At yung pinakalas natin, maglalagay tayo ng mga 2 tablespoon ng ating butter. So, ang gamit ko nga po pala dito mga manay ay Bob. Kasi mas talagang amoy na amoy at lasang-lasa mo yung butter sa inyong pang-ganache. So, once na okay na, ganito yung saktong lapot na kailangan natin. Ayan o, nakikita nyo, makintab. Tapos yung pwedeng-pwede siyang pang-frosting, pang-topping, pang-palaman. Kung meron kayong, kung gumagawa kayo ng mga, ano yung tawag doon, yung donut. So, pwedeng-pwede po ito. Then, ilalagay na natin sa ating na-bake kanina na moist cake. So, tanggalin natin yung parchment paper na nilagay natin. Kita nyo naman, oh, di ba? Napaka-moist. Ganyan kaganda yung ating recipe, mga manay. Kaya dun sa mga nanonood, try nyo to ha. Ayan ha, sabi ko sa inyo, dito sa kusina namin kung ano yung mga dinidisplay namin, malalaman ninyo dahil gusto ko
matutunan nyo rin po para naman meron din po kayong idea. So, dito, lalagay na natin sa ibabaw yung ating naluto na pangganache. Sobra to mga manaya ako tong aking naluto. So, nasa inyo naman kung gaano kakapal yung gusto nyong ilagay. So, kayo na yung bahala. Tapos, pwede na kayong gumawa ng design na gusto ninyo. Pwede kayong gumamit ng pang-piping bag kasi ito nagsiset to mga manay kapag lumalamig na. So, habang mainit pa, gamit kayo ng pang-scraper ninyo kung anong pwede nyong gamitin. Tapos, kayo na rin po yung gumawa ng pang-design ninyo. Ganyan lang, spread lang natin. Ayan. Habang mainit-init pa. Tapos, mamaya, gagamitan ko na lang yan ng tinidor para mas maganda yung kanyang ibabaw. Pwede rin kayo maglagay dyan ng mga nuts. Yung mga toasted nuts. Ayan. Para maganda yung itsura ng inyong pan-display. Pwede itong pang-regalo, pambenta. Saktong-sakto yung ganitong bake mga manay para sa mga naghahanap or nag-iisip ng pang-regalo. So, pwede nyo itong itry. So, dito gumamit ako ng tinidor pang-design. Ganyan lang. O, di ba parang kala mo Goldilocks lang yung style ng ating cake. Then, syempre, hindi pa natatapos. Gagamit ako rito ng aming Crush Oreo. Yan. So, bali magiging dark Oreo, chocolate, moist cake, or brownies to mga manay. Kasi, yung ganito, ini-slice ko lang siya ng pa-square, ng ganyan, para dun sa mga customer namin na gustong kumain ng cake, na hindi ganun kalakihan at hindi naman ganun din kamahal. Lalo na ngayon, di ba, ginto yung ating cocoa. So, etong aking recipe ay para dun sa aking mga suki na pupunta rito na laging ito yung hinahanap. So, ayan lang. Sana matry ninyo.